kasabay sa pagpatak ng ulan. Meron akong naririnig na ingay ng biik. Yun pala, nanganganak na pala si Luka. Si Luka na inahing baboy. Buti na lang, mabilis rumispondi ang aking dalawang midwife. Hindi gaano nahihirapan si Luka sa pagpapalabas sa mga biik niya. Sa tulong ng dalawang midwife, mabilis mailabas yung mga biik. Buti na lang talaga, hindi napupuyat sa kapapanood ng TikTok ang dalawa kong midwife. Ang buwanan ni Luka. Madaling araw pa lang noon, habang ang lahat ay mahimbing pa ang tulog. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Pero sa loob ng kulungan, may isang mahalagang kwentong nagsisimula. Ito si Luka, ang aming inahin na baboy. Sa gabing iyon, ramdam na niya ang oras ng kanyang panganganak. Sa kabila ng lakas ng ulan at hirap ng panahon, nanatili siyang kalmado at matatag. Isa-isa sa gitna ng dilim, isinilang ang mga piglet. Sa bawat pag-iyak na maririnig, kasabay ang saya at pag-asa. Hindi naging madali ang lahat. May kaba, may pagod, at may takot. Pero nanaig ang likas na lakas ng isang ina. Habang patuloy ang ulan sa labas, umabot sa 11 piglets ang matagumpay na nailuwal ni Luka. 11 bagong buhay, 11 patunay ng biyaya at pagsusumikap. Pagod man si Luka, makikita sa kanya ang tunay na diwa ng pagiging isang ina. Mapagkalinga, matapang, at hindi sumusuko sa kulungan na dati tahimik. Ngayon ay puno na ng munting tunog ng mga piglet na dumidididi. Ang gabing iyon ay hindi namin malilimutan. Isang gabi ng ulan, isang gabi ng pagsubok, at isang gabi ng tagumpay. Ito ang kwento ng buwanan ni Luka. Isang simpleng pangyayari sa bukid, ngunit punong-puno ng aral, pag-asa at buhay. Ngunit kahit tabala, ako'y di nalilimutan. Sa puso mong busilak, ako'y laging tahanan. Di mo kailangan ng rosas o tula. Ang kilos mo'y sapat para ako'y mapaluha. Sa simpleng kapal